Eto na, mga kababayan ang pasabog natin. FP, RRD, BP Sara panalo. Sobrang masaya. BBM na purnada sa pangyayaring ito. Ito na ang sinasabi natin mga kababayan na pinaka-good news. Na talagang si PRRD ay uuwi na po ng Pilipinas. Meron na talagang ticket na nakuha si BP Sara sa eroplano na talagang naghahanda na ang buong Davao na salubungin ito. Nakaredy ng litsyong baboy, mga litsyong baka na tutumbahin para salubungin ng ating pinakamamahal na PRRD. ICC, naiiyak na talaga dito. Ayan o, FPRRD, BP Sara panalo, sobrang masaya. Ano kaya ang pasabog ni General Macañas dito na si General's Viewpoint? Mga kababayan, panoorin po natin ang pinaka-good news na ito. Totoo kaya lahat ng mga balitang ito na si Tatay Digong ay talagang may ticket na sa eroplano at ICC matatalo sa kaso? Hala ka, mga kababayan ko, panoorin natin ano ba talaga ang totoo. Kung totoo ang lahat ng ito na si Tatay Digong ay uuwi na talagang matatalo talaga si Atty. Conti, sila Trillanes, De Lima, Hontiveros, sila BBM, ay maganda ito. Good news talaga ito mga kababayan. Magse-celebrate ang buong mundo dito. Sapagkat wala naman talagang basis itong mga naglapastangan kay Tatay Digong. Heto po mga kababayan, nataranta talagang Malacanang dito. Heto po. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Atty. Trixie Angeles. Good news po ito para sa ating nagmamahal kay Tatay Digong. Panalo po tayo sa pagkakataong ito. Nananalo din pala tayo paminsan-minsan, sabi ni Atty. Trixie. The ICC Pre-Trial Chamber rejects the prosecution's request to reopen applications to admit additional victims because it would cause unnecessary delay that would violate the accused's right to a speedy trial. Wow. Isiner ni Atty. Trixie ang post ni Alvin and Tourism. Latest ICC update, sabi ni Alvin. Out of 304 victim applications, the ICC approved participation for victims whose harm is linked to killings in Davao during Duterte's mayoral term and nationwide killings during his presidency, even if they were not individually named in the charges. Applications outside the case, time, or location scope were rejected. I-explain ko mamaya kasi nananawagan ang ICC prosecution na lalo na sa PNP, magtistigo kayo. Dahil kulang testigo nila. Ayan mga kababayan, naku po, mukhang nabubura na ang ICC. Pati mga witness, kulang na kulang. Matatalo talaga sila dito mga kababayan dahil kulang sa witness. Wala naman talagang basis itong mga testigo nila De Lima, Trillanes para idiin si PRRD. Ay masaya ito. Mapapalundag talaga si Sara dito. Panalo talaga tayo. Uuwi na talaga sa Pilipinas si Tatay Digong dito. Nako po mga kababayan, naninilikado pala si BBM dito. Ayan o, FPRRD, BP Sara panalo sa sobrang saya. Nako po mga kababayan, uuwi na talaga si Tatay Digong dito. Yung gusto ng prosecution, madagdagan ang mga testigo. Dahil kukonti. Na-reject yung request nila na i-open ang application ulit. Rejected. Kaya malaking panalo natin ito. All admitted victims will be represented by one team of lawyers, Joel Butuyan, Gilbert Andres, and a lawyer from the Office of Public Counsel for Victims. Defense objections were dismissed. The OPCB
yung Public Counsel for Victims, requested reopening the victims application process because the confirmation hearing was earlier postponed and the prosecution clarified that the listed incidents and victims were not exhausted. Yun hindi daw exhausted. Exhaustive. Paano mo i-Tagalog yun? Hindi malawakan. Kulang. Dahil kulang, ang kanilang mga testigo, nanganganib, matatalo sila. Kaya, Ayun, mga kababayan ko. Nako po, ano kayang sinasabi ng mga tao dito? Yari na sila, mga kababayan ko. Ito po mga komento, oh. Mga pulis natin at sundalo, ngayon ay walang bayag. Si Duterte lang din ang nagdoble ng mga sahod ng mga hinayupak. Pero hinayaan nila na makulong ang presidenteng nagmahal sa kanila ng totoo at prinotektahan ng mga drug addict na presidente at kawatan. Nako po mga kababayan. Duterte is the best. BBM is the worst. Nako po. Grabing mga komento. God is great. Mayor Digong will come home soon. O, tignan nyo, pati komento mga kababayan. Makakauwi na si Tatay Digong. Oh yes, God is good. If I were the president, I will declare war against the Netherlands unless they release him. Naku po mga kababayan ko. Balang araw mananagot din ang mga kasabwat sa pagkidnap kay PRRD. Mga traidor pati ICC na mga bayaran. Naku po mga kababayan ko. Mabuhay po kay Tatay Digong. Sana makauwi na po kayo dito sa Pilipinas. God will make a way. O tignan nyo, at least isang script na lang ay pumalpak. Landslide to vote. BP Sara 2028 presidential election. Ayan mga kababayan. Nakikita nyo po dito na pati mga testigo umaatras na kasi nga po hindi naman talaga totoo itong ikinaso kay Tatay Digong na crime against humanity, mga kababayan. Kaya pati itong ICC nahihimasmasan na po sa katotohanan na talagang gawa-gawang kaso lang kay PRRD ito. Nakita nyo naman mga kababayan. Majority ng mga Pilipino gustong makauwi si Tatay Digong. Gustong salubungin sa airport. Tignan nyo, pati mga witness, nawawalan na ng gana kasi nga po hindi naman talaga totoo yung kanilang sinasabi kay Tatay Digong. Nakokonsensya na sila. Kaya lang naman na kidnap yan dahil nasa kapangyarihan yung mga tao na nag-traidor sa kanya. Yan po ang totoo. Kaya ngayon mga kababayan, maraming mga Pilipino na gustong makauwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas kasi nga siya lang talaga yung presidente na nagmahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman ang kanyang programa nun. Ang mga may bisyo, mga tarantado na mga Pilipino nun, naging matuwid. Itinigil ang mga bisyo. 'Di ba? Ngayon, kita nyo mga kababayan. Pati alam nyo ba yung nangyari sa sa Mindanao kay Ampatuan? Imbes na RPG ang pinang-ambush. Ngayon lang nangyayari yan mga kababayan. Dati takot na takot sila kay PRRD. Ngayon, hindi na. Kasi nga, ayaw na magsalita dito. Si General's viewpoint na nga lang, si General Macanyas na nga lang ang magsabi ng katotohanan dito. Kasi yung mga tangalista, bobolista, na hindi naliligo, umiiyak na lang. Diba? Tuloy pa natin. Nagre-request sila, yung prosecution nga, pwede ba i-open ulit yung application para maraming mag-apply? Kaya, nananawagan ng ICC prosecution, lalo na sa mga PNP, magtistigo kayo. Ang PNP naman natin ngayon, parang pumapayag ba? Kailang sabi lang nila sa mga pulis na gustong magtistigo, kumonsulta muna kayo sa mga lawyer. Baka ano sa tingin nyo? Kung ikaw, pulis, ngayon,
Malapit na ang 2028. Malakas na kandidato si VP Sara. Posibleng maging presidente. Titistigo ka ba? Mag-isip-isip muna kayo. Hindi forever itong administrasyong ito. The chamber rejected the request saying reopening applications now would delay proceedings and affect the accused's right to timely process. Victims may still apply later if the case proceeds to trial. Yun pala. Kasi sa ngayon, ang stage natin is confirmation of charges. Ayun mga kababayan. So ano bang sinasabi ng mga tao? Nako po, nagugulat yung mga tangalista dito mga kababayan. Yung mga taong galit na galit sa mga Duterte, yan yung buong akala nila na di na sila bababa sa pwesto. Good PM, sir. The Almighty God is fair, is not Tatay Digong ang nagkasakit na ang karma ay napunta kay BBM. Hindi natutulog ang Diyos. Nakikinig siya at nakikinig ang mundo. Nakikita ng mundo, sabi ni Babes Nurhasan 2. Bakit hindi nila ipatawag yung mga nasa EGK Museum na binuksan ni Risa at dating adik na pari, ang daming picture, ginagamit dun ngayon, wala palang magtestigo, ginagawa nila talagang mga bobang mga Pilipino. Akala nila mauuto pa nila ang tao. Ang nauuto nila high school na hindi pa bumoboto. Nako po. Duterte is the best president ever in the Philippines. God bless you more and more. Good job para sa bansa natin, Pilipinas. Attorney Trixie Angeles, VP Sara Duterte, next president soon. God bless the Philippines. Ayan mga kababayan. Sa tingin nyo, mga pulis magtetestigo, mukhang malabo mga kababayan. Kasi nga, hindi naman talaga totoo yung binibintang kay Tatay Digong. Nako po, iyakan na po ito mga kababayan. Wala pang trial sa ngayon. Nasa tinatawag pa nga pre-trial. Kaya mahabang proseso. So yung confirmation of charges, ang schedule niya September 23 sana last year. Sabi ng mga abogado ni Tatay Digong na postpone muna dahil matanda ng presidente, hindi niya na kayang mag-stand on trial. So yun ang hinihintay na decision ngayon kasi pina-check up ng ICC si Tatay Digong sa mga expert. So tapos na yung pag-check up. Resulta na lang hinihintay natin yung decision ng ICC chamber, pre-trial chamber based sa findings ng mga experts. Sana sasabihin, sana nga, let's pray na yung findings is wala na, hindi niya na kaya. Pag ganon ang sinabi ng mga expert, ay wala na. Kasi what's the use na i-detain nila si Tatay Digong para litisin kung hindi niya na kayang mag-stand up for trial dahil sa edad niya na at memory apektado na. Kaya may pag-asa pa tayo na makalabas si Tatay Digong. O nakita nyo mga kababayan, meron talagang pag-asa si Tatay Digong na makalaya. O yan, sinasabi natin yung mga tangalista, bobolista dito ha. Iiyak-iyak na naman kayo. Nako po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin mga tangalista, di naliligo dito. Oh yes, God is good. Diba? Sabi ni Rain Ortega, if I were the president, I will declare war against the Netherlands. O, kita nyo mga kababayan? Diba? Oh, God will make a way. Kita nyo, makakauwi na si Tatay Digong. Dinedelay talaga nila konti. Palibhasa mga NPA kaya walang awa sa kawatan. Mga yan, akala mo walang magulang. Tama po. Baka will
Will na din ni God lahat yan. Kasi yung nandito si Tatay Digong, baka magurgur na yan ng mga bangag. Kokonti ang witness for his case. Pag ganyan pa naman, natatalo, ewan na lang. Fit no stand trial daw po as per FB post yesterday. Duterte, sana nga sa pangalan ni Jesus, amen. We love you, Tatay Digong. Tayo malapit ka na makauwi. God bless. Ayan mga kababayan, good news na good news po ito. Yan ang sinasabi po natin na si Tatay Digong ay malapit lang makauwi. Diba? Yung mga tangalista kasi, sila lang naman ang ayaw makauwi si Tatay Digong Diba mga kababayan? Ituloy pa natin. So, ito ngayon, ang issue at hand is, hindi na pwedeng magdagdag ng testigo. May nabasa akong post noon sa mga nag-apply. Sample, 304 yung nag-apply, Nasa 5% lang sa mga nag-apply. Ang 5% ng 300 is 15. Nasa 15 lang ang mga testigo na pasok doon sa mga kasong inirereklamo. Crimes against humanity ang charges. 5% lang ang pasok na testigo. Okay, tayo mga kababayan, 5% lang yung pasok na testigo. Tapos, crime against humanity ang ikinaso. Ngayon mga kababayan, alam nila tagilid po sila ngayon. Dahil po, itong si Sara Duterte at Marcoleta ay nangunguna po sa pangkalahatan na itong super team. Kung ikukumpara natin dito kay Trillanes, BBM Leni, Hontiveros, magsasanib pwersa sila, mukhang tagilid sila dito sa super team ng PDP na si Marcoleta at Sara Duterte sa 2028. Ayan po mga kababayan, kaya si Tatay Digong mga kababayan ay talagang uuwi na ito. Lalong-lalo na po si Sara Duterte ang manalo sa 2028. Alam natin mga kababayan, napakalakas niya. Itong sila Trillanes, talagang hindi na nila alam ang gagawin. Nililigawan pa mga pinklawan, dilawantista, tangalista, bobolista na sumanib kay Trillanes. Balak daw tumakbo na presidente. Ilalaglag yata si Madam Leni. Sabi naman ni Hontiveros, ako na lang. Diba? Pinipresenta yung sarili. Ay, mananalo ba kay Sara? Ilalong-lalo na si Marcoleta yung kanyang katim. Yari na. Solido ang boto. Yari na. Mga kababayan ko, welcome back. Welcome back, Tatay Digong. Welcome back. Uwi ka na. Sasalubungin ka namin. Namilit yung dala. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag nakauwi, sasalubungin ko sa eroplano. Diyan sa Terminal 3, kahit sa Davao, puntahan ko. Magdadala ako ng lechong baka or lechong baboy. Makauwi lang si Tatay Digong, mga kababayan. Ano bang inaantay nyo mga kababayan? Anong marereact nyo dito? Talo na kayo. Talo na ang ICC. Talo na ang mga dilawan, pinklawan, tangalista, bobolista dito. Mga kababayan, agagalit na naman yung mga tangalista, bobolista. Niloloko na ng harap-harapan. Tangalista pa din. Kaya nga tangalista, niloloko na, tuwang-tuwa pa. Solid daw, solid north. Wala na, huy. Gumising na kayo, wala nang solid ngayon. Puro na ngayon, puro lumipat na kay Sara ngayon. Dahil alam natin, si Tatay Digong ay inosente. Inosente, walang kasalanan nito. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho para gumandang Pilipinas. Diba mga kababayan? Kung umabot ka sa bidyong ito, maaring mag-like, mag-share at mag-subscribe na. I-komento rin kung taga saan po kayo. Manalangin po tayo na makauwi si Tatay Digong mga kababayan. Salamat po for transparency, for a better democracy. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po. Good job Tatay Digong. Makakauwi ka na rin. Mabuhay ka. Pati lahat ng mga dumadalangin na talagang mapawalang sala ito dahil matanda na rin kasi mga kababayan.
81 na siya. Dito na yun magbe-birthday sa Davao, makauwi na sa Pilipinas. Okay po? Mabuhay po.